Naniniwala ako na ang bansang Pilipinas ay special nation. Kung ikaw ay Pilipino, ikaw ay pinili ng Diyos. Welcome again sa ating vlog. My name is Brother Adrian Milag. And today, pag-uusapan natin tong napakagandang balita na to. Breaking news! Father Chris Alar, MIC, pinagpala ang buong Pilipinas sa paanyaya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nangyari dito? Yan, pakikita ko sa inyo mga ka-faith. Ang nangyari dyan ay inimbitahan ni President Bongbong Marcos si Father Chris Alar, ayan, na isang Marian Father. Sino ba naman ang hindi nakakakilala dyan kay Father Chris Alar? Kung ikaw ay isang Katoliko at ikaw ay may debosyon sa Divine Mercy. At kung di nyo po kilala si Father Chris Alar, ay na-interview ko na rin po siya sa ating vlog. We are blessed dahil masasabi ko si Father Chris Alar, one of the holy priests na nabubuhay ngayon dito sa mundo. He really preach boldly, courageously, naninindigan siya sa kung ano ang tama at kung ano ang turo ng simbahang Katoliko. At malapit sa puso ni Father Chris Alar ang mga Pilipino dahil yung kanyang father ay lumaban noon sa World War I na alam naman natin, di ba, naging part ang Pilipinas doon, na base yung tatay niya sa Subic. Ayan, so kaya malapit sa puso niya ang mga Pilipino. And recently ay bumisita sa atin si Father Chris Alar. Pumunta siya dito sa Pilipinas para magbigay ng talk, di ba, about Divine Mercy, about the message of God. At ang daming na-bless. At ako mismo pumunta ako sa isa sa mga naging event niya dito sa St. James the Great Parish sa may Alabang. At nakapag-usap kami, nakamayan ko siya kahit sandali kasi talaga pinagkakagulan si Father Chris. Di na naman natin masisisi ang mga ka-faith natin dahil, di ba, sino ba naman ang hindi lalapit dyan kay Father Chris Alar? At once in a lifetime lang talaga ang pagkakataon na makapunta yan dito si Father Chris Alar. Napakagandang balita nito nung pinatawag siya ni President Bongbong Marcos para i-bless ang Pilipinas at syempre magiging daluyan nun ay sa presidente, which is si BBM. Isa tong makasaysayang kaganapan na inimbitahan ni President si Father Chris Alar, MIC, isang kilalang figure sa Marian Helpers Community sa Presidential Palace ng Pilipinas. At galing ang invitation mismo kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpakita ng malalim na respeto sa faith at spiritual guidance. Disclaimer lang mga ka-faith, hindi po ako pro-BBM, okay? At hindi rin po ako anti. Ako kasi nirerespeto ko kung ano yung niluklok ng bansang Pilipinas. Etong vlog na to, hindi to pamumulitika. Ang success ng ating presidente ay success ng buong Pilipinas, ng buong Pilipino. Kung gusto man natin siya or hindi, ang role natin bilang isang Katoliko ay pagdasal siya, nagabayan siya ng Diyos. Kasi siya na yung presidente. Kung magiging bitter ka for the 6 years dahil ayaw mo siya, parang hindi yata maganda yon. Imbis na maging bitter tayo, ay gawin po nating redemptive suffering yung anumang nararamdaman mo. Kung ayaw mo siya at ipagdasal mo siya at ialay mo yon sa kanyang leadership. Napakaganda yung naging posture dito ng ating presidente. Hindi lang ceremonial occasion ng pagbisita ni Father Chris Alar sa Presidential Palace, opportunity ito para magkaisa ang buong bansa para sa pananampalataya at panalangin through the authority of the office of the President na binibless ni Father Alar si President BBM at ang buong Pilipinas. Crucial ang role ng isang leader. Tandaan po natin yan. At syempre, ang demonyo, ang aatakihin talaga yan, ay yung may mga leadership position. Kasi massive yung epekto niyan sa mga tao Talagang mga higher ranking demon ang pupunta dyan. Kaya napakagandang posture nito na ginawa ni BBM. At etong blessing na to ay malalim na kahulugan para sa predominantly Catholic nation, which is etong Pilipinas. We are a Catholic nation. Whether you like it or not, kung ikaw ay hindi Katoliko. Ito ay nagsisimbolize ng unity, hope, at divine protection. Remember, di ba yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Yung nagiging alitan natin sa China, yung pambubuli nila sa atin. Alam nyo, nung nakita ko tong
post na to, what a coincidence, di ba? Yung timing kung kailan tayo binubuli ng China at nangyari ito. Itong pagbisita na yan ni Father Chris sa Malacanang. Nung na-interview ko din si Father Chris Alar, ay nabanggit niya din yung issue sa China. Tayo mga Pilipino na minamalit man tayo ng ibang ng mga superpower nation katulad ni China, yung pananampalatayang Katoliko natin ang pinakamalakas sa lahat. Kasi naniniwala tayo na ang China, napakalakas na nation ng China. Pero may mas lalakas pa ba sa King of Kings, the Lord of Lords, which is the Lord Jesus Christ, which is the founder of the Catholic Church. May lalakas pa ba sa Diyos na gumawa ng lahat ng ito, ang gumawa ng mga bituin at ng mga araw, ng mga planeta, na isang kumpas lang ng Diyos ay kaya niyang patumbahin kahit sino pang super nation or super science na yan. Correct? At pinatunayan na yan ng Diyos over and over again throughout the history. Diba sa Battle of Lepanto, yung mga Ottoman Empire, napakalakas nitong Ottoman Empire ng mga panahon na yung mga Muslim. Pero natalo sila ng Katoliko, yung mga normal na mga magsasaka na hindi naman equipped sa labanan. Pero napilitan nung mga panahon na yun kasi nga wala na do or die na kasi kung wala lalaban sa Ottoman Empire, magiging Muslim na tayo lahat. Pero anong nangyari? Dahil sa power of rosary, nanalo ang simbahan nung mga panahon na yun, yung Catholic militia. Naniniwala ako na sa ating pananampalataya, through the help of God, patuloy natin ipagdasal ang Pilipinas, patuloy natin ipagdasal ang mga leader natin, patuloy tayo magdasal ng rosaryo because this is our spiritual weapon. Ito ang sandata natin sa lahat ng mga nambubuli at mananakop dito sa bansa natin. Kasi throughout the history, pinatunayan na ng rosaryo ang kapangyarihan niya sa mga ganyang pangyayari. Yung David and Goliath, katulad niyan na ginagawa sa atin ni China. Kaya patuloy tayong magdasal mga ka-faith. Reminder yan para sa atin lahat. Sobrang essential ang role ng ating Catholic faith sa pag-guide ng mga leader natin dito sa bansa. At yung willingness ni Bongbong Marcos na tanggapin ang blessing na ito in behalf of the people of the Philippines ay patunay ng kanyang openness at pananampalataya at recognition ng spiritual values, na ito ay isang gesture na magre-resonate sa ating maraming Pilipino. Hindi natin ginajudge ang pananampalatayang Katoliko ng ating presidente. Hindi natin sinasabi, ay mababaw lang naman niya si Bongbong, ganyan, di ba? Mari yung iba sa inyo, ganyan ang iniisip. Again, don't get me wrong, hindi ko po pinagtatanggol ang ating presidente. Pero siya na po ang presidente ng Pilipinas, wala na po tayong magagawa doon. Dapat natin gawin ay pagdasal na siya ay mapabuti, na siya ay gabayan ng Diyos. Yung kanyang gesture na yan ay nagpapakita ng kanyang humility at role model sa maraming Pilipino na nagpapakita ng shared belief sa power of prayer and grace of God. Ang pagdarasal sa ating mga pinuno ay hindi lamang tungkol sa personal na opinyon o politika, kundi tungkol sa pag-unawa at pagtangkilik sa mas mataas na layunin ng Diyos. Ang bawat panalangin ay isang hakbang patungo sa pagkakaisa, pagmamahal, at kapayapaan. Ang Pilipinas, with its rich Catholic heritage, tayo ay blessed dahil this is a Catholic nation. Ito ay nagpapakita ng harmonious integration of faith and governance. Minsan nakakalungkot lang na nakikita natin sa nangyari sa bansang Pilipinas, diba? Yung mga corruption, yung mga krimen, yung mga kahirapan. Pero we're still blessed dahil nakikita pa rin natin na gumagalaw ang Diyos dito sa Pilipinas. At itong blessing ni Father Chris Alar MIC, higit pa to sa symbolic act. Ito ay prayer for peace, prosperity, at divine guidance para sa buong bansa. At sana tayong mga ka-faith ay na-inspire sa event na yan na ang Pilipinas ay talagang pinahalagahan ang Catholic faith, ang importance of Catholic faith sa public, at i-encourage ang leaders na maghanap ng spiritual wisdom sa kanilang decision making. Let's face reality.
sino na lang bang leader ng bansa ang tumatangkilik sa Catholic faith? Kung titignan natin ng halos lahat ng leader ngayon ng ibang bansa ay medyo liberal na talaga, liberated na mag-isip. We are still blessed kasi nakikita pa rin natin yung mga ganyang pangyayari. Kaya ka-faith, sama-sama tayong magdasal para sa Pilipinas na sana ay patuloy tayong gabayan ng mahal na Birheng Maria. Protektahan ng Diyos ang buong Pilipinas. May awa ang Diyos. Naniniwala ako na ang bansang Pilipinas ay special nation. Kung ikaw ay Pilipino, ikaw ay pinili ng Diyos. Amen. So I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-share mo to sa iyong mga friends and relatives. And mga ka-faith, bago ko pala tapusin itong vlog na to, ay meron akong gustong ipanood sa inyo na isang video clip, isang pasasalamat mula sa akin. So panoodin natin to. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. Ayan, so gusto ko lang bigay ng short message sa ating mga ka-faith, sa inyong support sa ating ginagawang apostolate, sa ating ginagawa dito sa social media. From the bottom of my heart, gusto ko yung pasalamatan. Okay, kung pwede ko lang kayong kamayan isa-isa, di ba? Ayan, sobrang grateful and thankful ako for all your support for almost 3 years in doing itong ginagawa natin, itong Storyang Katoliko. And lahat po ng mga suggestion nyo sa mga gusto nyong ma-feature natin dito sa vlog, wag po kayong mag-alala. Nakikita ko po yung mga sinasuggest nyo, kung sino gusto nyong i-guess, mga Catholic influencers, and kino-consider ko po lahat ng yan, at I'm reaching out to them. Ayan, so nag-reach out ako sa kanila. Syempre, yung mga kilalang Catholic influencer natin na yan. And, syempre, di ba, nakikita natin ang dami kong mga na-invite dito sa guest, pero alam nyo po ba na meron din tayo, may mga chance din na tinatanggihan din tayo ng mga ini-invite po natin. Ayan, so, sa akin, naintindihan ko naman po yun, no hard feelings, I understand their commitment, ano yung priority nila, or yung ganun ba. Nare-reject din po ako, si Brother Adrian. Pero, despite ng mga, kung may mga ganun, ay patuloy lang po tayo sa ginagawa po natin dito sa social media evangelization. Kasi this is not about me, di ba? Kasi kung tungkol lang to sa akin, baka matagal na ako huminto. Dahil hindi naman ako robot, napapagod tayo, nadidrain, napupustrate, ayan. Di ba? May emotion, di ba? Tao yung parang naubusan ka din ng gas. Diba? Pero every time na dumarating tayo sa ganung punto ng buhay, we step back. Diba? And then we allow the Lord to fill us, to fill our love tank. Kasi kailangan yun eh. Diba? Kasi itong ginagawa natin, gusto kong kung di nyo po alam, one-man team po tayo dito. Ako na po yung producer, content creator, lahat. As in, editor. So, wala po akong assistant dito. So, lahat ng ginagawa ko, ako po lahat ng yan. Tapos nakikita nyo yung regular posting natin every day sa ating Facebook page. Ako din po lahat ng gumagawa niyan, lahat ng idea na yan. Kung isipin nyo paano ko nagagawa lahat ng yun, all is grace. Grasya lahat ito ni Lord. Kasi kung magre-rely lang ako sa aking kakayahan, sa aking lakas, hindi ko to kaya. But ito ay lahat ay leading sa atin ni Lord. Okay, so kung meron man tayong mga pagkukulang, meron mga pagkakamali, patawarin niyo po ako. Ayan, so, pero tayo ay nagsisikap na gawin ito, di ba, para sa ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay, nagdadasal, nagsusupport dito sa ating programa sa Storyang Katoliko. And ayun, maraming salamat sa inyo dahil sa inyo ay I'm so kayo yung nagiging inspirasyon ko at kayo din yung nagiging motivation ko. And yun nga, syempre, si Brother Adrian, hindi lang naman tayo isang social media influencer or ano man tawag nyo sa akin. Ayan, cafe, vlogger, content creator, Catholic vlogger. Ayan, isa din po akong pamilyadong tao. So,
yun, di ba, minsan kung meron di tayo nagagawang mga content na inaasahan ng mga viewers natin, syempre, di ba, meron din tayong mga ibang priority. Syempre, yung family ko yung first ministry po natin. Pero I'm trying my best talaga uh, to hear all of you. Ayan. At ayun, so ito lang, gumawa lang ako ng video na to to thank all of you dahil kasi na-realize ko itong month of August. Actually, ang August is birthday month ko to. Ayan. Grabe yung sunod-sunod yung mga na-interview ko ngayon. I mean, kung iisipin ko yung paano ko pagkakasyahin yun, yung sa schedule, di ba? Minsan, nakaka-overwhelm, okay? Pero kung isipin ko in other perspective, blessing yan, di ba? Na ito ay nagbibigay sila ng oras, ng opportunity sa atin para ma-share ang kanilang nalalaman about Catholic faith. At syempre, tayo ay blessed and grateful for that, 'di ba? Na kasi ganun tayo minsan mga tao, 'di ba? Minsan yung blessing nakikita natin as burden or minsan problema pa nga eh. Pero tingnan natin, 'di ba? Medyo baguhin natin yung mindset natin. Minsan yung tinitignan mong problema, challenges ay blessing yan ni Lord. 'Di ba? Tingnan natin, minsan yung anak mo, minsan inisip mo burden, yung asawa mo, diba? Or mismo trabaho mo. Pero isipin mo, blessing yan, di ba? So, tingnan natin yan in a positive way, in other perspective, because you are so blessed. Okay? And gusto ko rin ma-share sa inyo mga ka-faith. Actually, dami kong plano sa itong apostolate natin. If you know Matt Fradd, di ba, yan, isa din yan sa mga Catholic icon, international speaker, yung Pinsweet at Aquinas. Na-inspire ako sa ginagawa niyang work na yan. At yung production niya, grabe. Yung, alam nyo ba na yung mga guests niya, ay dinadala niya talaga yun sa studio. Mismo doon sa studio, doon sa bahay nila, I don't know kung saan yung bahay ba nila yun, or nagtayo siya ng sarili studio somewhere. Pero yun nga, effort yung ginagawa niya, yung mga guests niya, hindi siya online, dadali niya doon sa studio, sasagutin niya yung pamasahe noon, basta lahat, everything, kung galing ibang bansa yun, talagang grabe yung production ni Matt Fradd. At alam nyo, parang nagkaroon ako ng dream sa puso ko, sabi ko, gusto ko rin magagawin to. I mean, kung kaya niya, kung nagagawa niya, kaya din natin yan dito sa Pilipinas. So I have this big dreams in my heart na mas pagandahin pa, mas palawakin pa itong ginagawa natin. At syempre, hindi ko to magagawa without your support, mga ka-faith. Yan yung patuloy nyong dasal sa akin, sa ating ginagawa. And syempre, isa sa nakita kong way nila, paano nila nagagawa yun, is yung talaga merong community dito sa online na sumusuport sa ginagawa nila. Especially yan, kay Matt Fradd, Pinsweet Aquinas. May talaga siyang mga supporters na nagsusustain ng production niya. Kaya mga ka-faith, I humbly ask for your help. If you believe dito sa ating ginagawa, dito sa ating social media apostolate, I encourage you to support me in this mission, to be part of my supporters group sa Patreon. Okay? So, malaking tulong ang magiging support nyo dyan dahil ito ay magagamit natin, patuloy natin mapaganda, mapalaki itong ginagawa nating social media apostolate. Dahil hindi po siya madali at kung ako lang ay limited po ang aking resources. But with your help, you can help me to achieve this dream. 'Di ba? Yung ganun, yung Pinsweet Aquinas, yung production, yung 'di ba? Imagine niyo mapapadala natin dito yung mga international Catholic speaker na yan, and nothing is impossible with God. I know kaya natin yan, okay? Magagawa natin yan. But for now, 'di ba, patuloy pa rin natin 'tong gagawin. Whatever yung binibigay sa atin ni Lord na resources, we will multiply this. We will make it
valuable sa ating mga ka-faith. So, yun lang po mga ka-faith. So, if you're interested to support me in this mission, in Patreon, ilalagay ko yung link dito sa somewhere dito sa video na to or sa baba ng video na to. Or if you want me to support sa mismong YouTube, punta ka lang sa channel ko, tas may makikita ka dun join button. Okay, so i-click mo lang yon, then you will be part of my supporters group. Pero I encourage you to be part of my Patreon group dahil yun yung way talaga you can you will support me in this social media evangelization. So yun lang mga ka-faith. Maraming gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Thank you for all your support and your prayers. God bless us all abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.